Ayan na mga kababayan. Mukhang gumagapang na ang mga jablo sa lipunan. Di ba ito si Madriaga mga kababayan nakakulong dahil sa kasong kidnapping? Ayun mga kababayan, ginapang na niya si Saba. Sumulat mga kababayan kay Dilima. Mukhang nagpapatulong mga kababayan kung paano siya makalaya. Ay nako, Dilima, paano mo ba ginawa ang iyong paglaya? Oh, eto mga kababayan, di ba nakalaya si Dilima dahil ang sole purpose niya mga kababayan, gawing attack dog di ba nga laban kay VP Sara? Mukhang the same strategy mga kababayan ang gagawin ni Madriaga na nagpapatulong sa kay Saba na paano mo ginawa iyan? Sumulat mga kababayan, Dear Saba, help me. O eto na nga mga kababayan, ginawang attack dog na naman mga kababayan laban kay VP Sara. O sino ba naman mga kababayan ang tumulong kay Saba dati? Sigurado tayo mga kababayan, ang nasa likod na naman yan ay ang mga kabangagan. Panoorin niyo po ha. Kalokohan! Kalokohan! Yan ang depensa ng kampo ni Ramil Madriaga. Ay nako mga kababayan. Sila pa ang may gana magsabi ng kalokohan. Sila nga ang loko-loko mga kababayan. Sa paratang na lumitaw lang siya para patibayin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bakit hindi? Hindi ba? Bakit bigla-bigla kang lumitaw ngayong papalapit na ang February mga kababayan, di ba? Matagal na pala ito nakakulong mga kababayan. At bakit hindi ito sumabog? 2023 pa daw ha. Sa kasagsagan na binabakbakan nila si Sara. Kung talagang mayroon siya connection kay Sara mga kababayan, 2023 pa lang sumabog na mga kababayan na connected siya kay VP Sara Duterte. Bakit ngayon biglang connected na mga kababayan dahil sumablay ang plan A at papunta na sila sa plan B? Tapos sasabihin pa nila mga kababayan, wala ito connection sa isasampang impeachment kay VP Sara Duterte. Ang mga gunggong mga kababayan, akala nila malilin lang nila tayo. Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report. Ikaw din hudas ka! Itong mga buisit na to mga kababayan, no? Patula din mga kababayan dito sa kalokohan nitong sila Madriaga. Tantanan nyo na yan, ng Madriagang iyan. Kayo ang mga enablers niyan Itong mga media mga kababayan. Malay natin kasabwat din itong mga media. Sa pagpapakalat ng mga black propaganda mga kababayan. Dexter Ganiben ng Abante. So, speaking of Abante mga kababayan, si Abante, tingnan nyo kung hindi sila nagkikipagsabuatan mga kababayan. Si Abante, humihiling mga kababayan ng investigasyon na naman sa Kongreso. Diyan kay Madriaga. Kagaya ng dati mga kababayan kay ni Chihuahua. Anong nangyari matapos imbestigahan ni Chua mga kababayan si VP Sara? Impeachment. Ngayon mga kababayan, another investigation. Ikakasa mga kababayan ni Abante Liling. Benny Abante na may cross dito mga kababayan kagaya ng paring Dictus Benedictus na 15 years. Mga hudas mga kababayan. Imbestigahan na naman nila. Saan papunta yan? Impeachment! Pinaglaan ni Atty. Raymond Palad ang mga akusasyon ngayon sa kanyang clip. Anong pangalan mo? Inday Palad? Raymond Palad. Ito si Inday Palad. Na si Ramil Madriaga Kao. na lumutang lang siya para sa hinahandang impeachment complaint laban kay VP Sara sa darating na Pebrero. Kidnapper mga kababayan. Diyos ko Lord. Anong credibility nito? Hindi ho namin kilala yung mga group na nag-file ng kaso sa ombudsman, yung Hindi nyo kilala. impeachment. Hindi ho namin alam yan. Pero, Pero kung gagamitin may pero mga kababayan. Sabi ko na nga ba, hindi ko kilala pero kung gagamitin, nila si Ramil as witness para kanyang nalalaman, of course, pag pinatawag yan, of course mapayag kami, Diyos ko. Tingnan nyo, sama-samang babangag muli. ng kung saang mang korte, wala ho magagawa yan kundi magtestigo. Wow, wala pa magagawa. As if naman mga kababayan no choice. Nothing to lose mga kababayan dahil mabigat ang kaso niya, kidnapping mga kababayan at talagang malakas ang kaso. Hindi na yan makakalabas ng kulungan mga kababayan. So kahit pa sinong pagdadamay niya mga kababayan, kahit pa idamay niya lahat na. Pati na siguro mga kababayan ang pinakabanal na tao sa buong mundo idadamay niya. Walang mawawala sa kanya. sa salaysay niya. Pero yung mga insinuation na nakipag-deal to sa administration, Ay nako, bakit hindi ba? Ano kayang deal niyan mga kababayan? No? Sana nga sana mga kababayan hindi ang deal niyan makalabas. Sana pera lang mga kababayan dahil kung makalabas yan mga kababayan, may private army daw yan mga kababayan At binlatter na yan ni VP Sara Duterte ha. Sabi ni Harry Roque mga kababayan dahil pinagbantaan na ang buhay ni VP Inday. may setup dito. Kalokohan po yan.
Ayon kay Atty. Palad, ang affidavit ni Madriaga na naglalahad ng kanyang nalalaman laban sa mga Duterte ay may kinalaman sa aniyay pagtalikod sa kanya ng mga Duterte ng Ito, nagpapanggap lang pala yan mga kababayan. ng kaso si dating presidential spokesman Atty. Harry Roque. Ang sabi po niya is that gawa-gawa lang yung kidnapping case na yan. Gawa-gawa lang daw kidnapping, tapos bakit hindi ka pa nakalabas? Na-torture yung pinsan niya, dinamit Ah! siya. Oh, maniniwala ka mga kababayan. Kahit anong gawin nitong lahat gagawin mga kababayan nitong taong nasakote na para pakalabas lang ng kulungan mga kababayan. At ikaw, demonyo kang palad ka. Dapat ito ipadisbar mga kababayan dahil kasabwat na rin siya sa kasinungalingan eh. Parte ba sa iyong trabaho yung pagsisinungaling, Ungas? Accomplice ka na. Accomplice ka na. Tapos ginawang basehan yung dati niyang involvement sa kidnapping, nasampahan siya ng kaso. Sabi ni Atty. Palad, may sinumpaang salaysay sila ni Rosendo Madriaga kaugnay ng umano'y pag-torture sa kanya noon para idawit lang si Ramil. Duterte na naman ang mag-torture. Diyos ko Lord. Hindi anya may pagkakaila na malapit sa mga Duterte si Madriaga. Nagpapanggap lang yan mga kababayan. Nagpa-picture lang Ito yung sinasabing mga Trojan horse. Na kunwari palapit-lapit mga kababayan dahil keep your enemies closer. Dahil may mga hawak silang resibo para dito. Marami ko kaming pictures na nagpapatunay Oh. na Marami din picture na mayroong si Bangag. Si BP Inday nga at si Bangag mga kababayan. Unit team yan dati. Ngayon, tinraidor ni Bangag. Ikaw pa? madalas sila mag-video conference, dalawa lang sila one-on-one. Pagpalagay natin totoo mga kababayan, dahil nagkukunwari yung leader daw mga kababayan ng isang grupo na sumusuporta kay Sara. Kunwari. Pero bakit siya binlater VP Inday? Pinagbantaan ang buhay ni VP Inday mga kababayan pati kay Roque. Number 2, sinabi niya, na-confirm namin to kahapon lang na according dun sa mismo kapatid ni Ramil Madriaga, naka-receive na siya ng chat na inaanak niya yung panganay na anak ni VP Sara. So mabigat. Kung hindi deny niya, dapat yung denial manggaling kay VP Sara. Talaga namang sinabi ni VP Sara, kalokohan niyang pinagsasabi ninyo. Di ba sinabi ni VP Sara mga kababayan nung nandun siya sa Dahig? Lahat gagawin ng mga kampo ng mga kadiliman para sirain siya. Alata, sino pa ba naman ang hindi mag-iisip mga kababayan na gawain na naman ito ng mga bangag dahil ang timing pa lang mga kababayan. Si Bangag, huling-huli na mga kababayan, sinabi ni Ivy na addict. Tapos huli na siya dito sa kanyang patinding korupsyon mga kababayan. Tapos bigla-biglang lumabas si Madriaga para idiin si Sara. Ay nako! Si Sara pa mga kababayan, ang kurakot ngayon. Binaliktad. Miyerkules nung nakarang linggo, nang bigyan natin ng electronic copy ng affidavit ni Madriaga ang Office of the Vice President pero wala pa silang tugon hanggang ngayon. Pero nagpasalamat Oo, ayan na naman mga kababayan itong mga jablo na media. si VP sa mga taga-suporta sa The Hague sa patuloy na pagtitiwala sa kanya. I thank you for your continued support. Tinaon talaga nila mga kababayan na andun sa Dahig si VP Inday. Hindi siya mga kababayan, hindi niya masasagot ng talaga one-on-one itong mga demonyong ito dahil andun siya Magantay kayo na umuwi si VP Sara sa Pilipinas. Alam nyo, I am truly blessed. Una ng binalita ng Billionaire News Channel ang lumitaw Kayo bilyonaryo, kayo ang mga enablers dito. Isipin nyo na lang sabi ko rin na pa magsabi mga kababayan, The VP Sara Saga. Meaning araw-arawin nila ito mga kababayan. na bagman ni VP Sara para sa Agenda Weekend. Dexter Ganibe, Enabler! Bante. Speaking of Abante Liling. Humingi raw ng tulong si Ramil Madriaga, Wala na kayong ibang balita, mga bisit. kulong na alleged bagman ni Vice President Sara Duterte kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Laila Sabadilima. The same person mga kababayan itong, the same people mga kababayan itong mga buisit ng mga anti-Duterte. So sino hindi maniniwala nagsabuatan kayo? Eto paulit-ulit na mga tao mga kababayan, wala na bang ibang mga bago? Sinasandalan na naman itong mga mga kababayan, itong the same person, Dilima, Trillanes. Ay nako. Mula kay Attorney Raymond Palad na abogado ni Madriaga, nagpadala ito ng handwritten letter noong Dear Saba, ay nako si Saba mga kababayan na tito pala niya, tito-in-law, si Joma Season. November 17 kay De Lima. Sinabi niya siya raw ay unjustly accused at ipinakulong sa krimeng hindi niya ginawa. Nagpasaklolo kay Saba mga kababayan. Maya-maya kay BBM na yan hihingi ng tulong and then
sasabihin ni BBM, what can I do for you? Kagaya ni Saba, mga kababayan. And then later on, nakalaya. Umapila si Lord. Madriaga kay Dilima Katulad- na tulungan siya na ma-recuse Hala! si Judge Alma Lacorte sa kidnapping case na kinakaharap nito ngayon. Ayan, mga kababayan. Ito ng kapalit, mga kababayan, sa paggawa niya kay sinungalingan kay VP Sara. Etong mga, droga din ang kaso nito dati, mga kababayan, na nakalaya dahil kay Bangag. Balak palayain, Diyos ko, Lord. Anya, good friends umano si Lacorte at former presidential spokesperson Harry Roque. Sa Good liham, friends! sinabi ni Madriaga na nag-file ito ng land-grabbing case laban kay Roque sa Office of the Ombudsman noong February 2022. Gumanti yan, mga kababayan, dahil si Roque ang nag-prosecute niyang si Madriagang yan. Kidnapper. Pero matapos nito, nakatanggap daw siya ng subpoena mula sa DOJ noong August 2022 bilang co-accused sa isang Another naman. 1997 case ng kidnapping Ito na ang naman, mga kababayan, legacy ng Marcos administration na naman. 'Di ba una sina drug lord na mga kababayan self-confessed na Jeron Espinosa pinalaya, si Dilima na drug trade din ang kaso pinalaya. And then ito, mga kababayan, papalayain din. Tapos 'di ba yung drug lord din na mga kababayan si Herbert Culango? 'Di ba sabi mga kababayan papalayain na rin daw? The Bangag legacy, Lord. Nitong Huwebes, sinabi ni Roque na siya raw ang may hawak sa kidnapping case na nakabinbin sa korte. Sila ang na-prosecute, sina kay Roque. Madriaga. Pinasinungalingan din ito ang mga aligasyon ni Madriaga laban kay VP Sara Duterte. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel na kunan ng Sinusubukan pa nitong mga enablers. Ito kahit Pasko, mga kababayan. Si VP Inday, sinabi na nga niya dati, di ba, na sa January na tayo mag-presscon dahil pahinga muna tayo sa politika sa Pasko daw, mga kababayan. Pero ito ang mga demonyo, mga kababayan, walang pahinga kahit Pasko. si Judge Lacorte hinggil sa aligasyon ng kampo ni Madriaga. Sa kabila ng di umano'y mga kalaban sa politika, truly blessed politician pa rin daw si VP Sara. Yan ay dahil umano sa patuloy na suporta ng publiko sa kanya. Habang nasa dahig na Ititwist na naman ito, mga kababayan. Itong mga hudas na to, no? Mga kaliskis ng mga demonyo. Netherlands ngayong weekend, sinabi niyang nasa tabi pa rin niya ang kanyang supporters mula pa noong 2015. Talaga, makikita yan sa survey, mga kababayan. At ang nakakatawa, mga kababayan, no? Ang pinakita nila sa survey, no? Para lang talaga, mga kababayan, maninlang na naman, mambudol na naman, mga kababayan. Tinabi nila, mga kababayan, ang distrust rating. Ang laki ng distrust rating ni Bangag, mga kababayan, around 43%. Halos kalahati na ng Pilipinas. Tapos sa tingin natin, pa yan? Variable pa yan, mga kababayan, hawak nila eh. Tapos yung distrust rating ni Sara na maliit. Tinabi nila. Tapos ang liit ng wording, mga kababayan, na distrust rating. Akala ng marami, mas mataas ang rating ni Bangag. And then distrust rating pala yun. Ipinahahatid naman ni VP Sara ang mensahe ng Budol. kanyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nananatili raw handa ang kanilang pamilyang maglingkod hanggat may tiwala sa kanila ang taong bayan. President Duterte, meron siyang message kanina. Ang sabi lang niya, para sa inyong lahat. Para sa inyong lahat. Nandito kami, meaning siya, ako, at yung iba pang mga kapamilya namin. Nandito kami so as long as gusto pa kami ng tao. Gusto pa ng tao talaga. Sabi niya, Sana hindi ma-fast kami forward na, pinilit 2028. kung ano yung gusto ng taong bayan. Ang gusto namin maging presidente ka na. Ang gusto nga namin ngayon na dahil gusto na namin mag-resign si BBM. Marami na ang bumatikos sa pondo ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP. Pero sa huli, tumaas pa ang pondo nito sa 51 billion pesos. Ay nako, eto na naman, mga kababayan. Ayuda na naman. Ito ang
source na naman ng korupsyon, mga kababayan. Bakit hindi na lang yan idiretso sa mga ospital, sa DOH? Bakit ipapadaan pa sa mga politician? Alamin natin ang ilan sa mga Yung maip, dadaan pa sa sa politician. unang araw ng Open Bicameral Conference Committee sa Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Inabot ng higit 1 oras ang deliberasyon sa budget para sa medical assistance to indigent and financially Indigent daw yan. Hindi daw yan indigent. incapacitated patients o MAIFIP sa kauna-unahang Open Bicam. Isa ito sa 4 na social programs na binatikos dahil sa pagiging tila pork barrel nito. Pork barrel naman talaga yan. Lahat gagawin nila, mga kababayan, para makapag-insert. Iba-ibang mga pangalan, Ilang Diyos ko, Lord. senador ang naalarma dahil kadalasan nagiging ugat ito para sa political patronage system o palakasan. Lalo't nagiging sandalan ng mga benepisyaryo ang paghingi ng guarantee letters mula sa mga politiko bago makatanggap Tapos, ng pinansyal na tulong. Ang irarason ng mga politiko, paano naman namin constituent? Ay, nako. Lokohin nyo, mga gunggong nyo. Yan, mga kababayan, pwede kasi nilang sasabihin na, nag-claim ito. Kahit mga mga kababayan, mga bogus na mga claimants. Giit ng House contingents, maraming maapektuhan kung bababaan ang pondo ng MAIFIP. Yan, hindi tayo, mga kababayan, hindi tayo kontra dyan sa MAIF. Pero, bakit hindi na lang yan idiretso, mga kababayan, sa sa mga ospital? Mayroong doon, mga kababayan, opisina na binibigyan na lang ng pondo diretso para doon na lang lalapit, mga kababayan, ang nangangailangan. Hindi yung pupunta pa sa mga politician. Ito, Swansea nga, ito mga kababayan, number 1 din daw itong may mga kababayan, pinakamalaki sa ano nga bang term nila nun? Parang insertion din, allocable or something. Basta, mga kababayan, pondo sa DPWH pa, ha? The need to How much more sa MAIF? fund the government's, rather the directive of President Ferdinand Marcos Jr. to Ito na, resulta na kabangagan. enable zero balance billing for indigent patients in all government Digest din yung tawag niya, hospitals throughout the country. In 2025 po, the number of beneficiaries given the GAA amount of Bakit hindi na lang yan pondo sa malasakit center? 'Di ba? Ang malasakit center, mga kababayan, alisin na yan si Bongo na Huwag na lang isipin, mga kababayan, na kay Bongo yan. Although talaga si Bongo ang mga kababayan nagtatag niyan. Pero wala na po, mga kababayan, si Bongo ngayon as aide ni PRRD. At yung malasakit center, mga kababayan, isa na yung ganap na batas. So wala nang aangkin yan, mga kababayan. Wala nang picture ni Bongo dyan. Idiretso na lang yan sa malasakit center. 41.2 billion pesos was 3. Tapos, sa halip na mga kababayan, yung malasakit center, maglagay na ng malasakit center sa bawat syudad, munisipalidad. 3.3 million beneficiaries. And with the cut, if the House version is not adopted, that would reduce the number of beneficiaries by 1.1 million. Ang sabihin mo, kaunti na lang makukurakot ninyo, mga ungas. Sa huli, tumaas pa ng halos 9 na bilyong piso ang pondo Hala, para sa grabe. MAIFIP mula sa Grabe, budget. no? Pinataasan pa ng mga 2025, demonyo. nasa 42 billion pesos. Umakyat ito sa 51 billion pesos sa BICAM. Mas mababa ng 26.5. Yan, mga kababayan, ang magic sa Bicam. Ni-livestream pa daw kuno yan, ha? How much more, mga kababayan, nung mga panahong hindi yan naka-livestream? Na sila lang ang mga kababayan Billion nag-decide. pesos ang naprobang 2026 budget para sa Department of Education o DepEd kung ikukumpara ito sa proposed budget ng Senado na nasa 988 billion pesos. Sa day 1 ng kauna-unahang Open Bicameral meeting ng Kongreso, unang pinag-usapan ang budget pang edukasyon na ayon kay Appropriations Committee Chair Micaela Suwansing, isa sa prioridad ng pamahalaan na mabigyan ng mataas na budget. Sa kabuuan, Dapat naman talaga. nakatanggap ng 1.38 trillion pesos ang sektor ng edukasyon, kung saan Yan, duda lang tayo dyan, mga kababayan, dahil bagoong Pilipinas yan si Anggara. Mayroon na namang magic dyan, mga kababayan. Ito ay napunta sa DepEd. Sumunod, ang state universities and colleges na nakatanggap ng 138 billion at ang CHED na nakatanggap
ng 47 billion pesos. Mula sa House, isa sa budget items na nakatanggap ng highest increase ay ang pagpapagawa ng classrooms. The 22 classroom lang ang napagawa ni Bangag, The Diyos budget ko for Lord. the Basic Education Facilities Program Bangag talaga. will increase to 63.2 billion pesos. This amount translates to around 25,200 new and rehabilitated classrooms in 2026, Musta na pala ang 22 na classroom ninyo? or 63% of the 40,000 classrooms envisioned by the President to be built Envision, puro envision ba kababayan, 40,000 tapos ang actual and 22. rehabilitated by 2028. Bukod dito, iminungkahi rin sa Nasaan na yung envision na naman ni Bangag mga kababayan na 1 million per year na pabahay. pagtaas ng budget para sa school-based Ni 1 milyong pabahay, hindi na kaya. Parang 100,000 pangalang daw mga kababayan. feeding program mula sa 11.7 billion umakyat sa 25.7 billion pesos. Kaya natin dinagdagan from 120 days, actually to 200 days, dahil yun ang concern. Dahil ang concern ng ating mga teachers ay bumabalik sa malnutrition at Tapos mga kababayan, yan teachers sila, teachers party list. Ang kanilang reference, Diyos ko Lord. Kompleto yung number of days na yung feeding program. Therefore, nasasayang lang yung ginagastos. Dumalo lahat ng inaasahang contingents mula sa House at Senado, bukod kina Senators J.V. Ejercito, Bato de la Rosa at Camille Villar. Humabol sa BICAM meeting sa St. Pia Cayetano bandang 7:45 p.m. Halos 9 na oras magmula nang magsimula ang meeting. Miring! Miring. Patuloy ang bicameral conference hanggang Linggo at may posibilidad na ma-extend umano hanggang Lunes. Para sa Agenda Weekend, Laja Bonzo, Billionaire News Channel. Violation of human dignity kung tawagin ni Cardinal Pablo Virgilio David. Ayan na naman, anti-Duterte na naman. Ito talaga, kakampi naman. Kakampi talaga itong media, mga kababayan, ng mga satanas. Ang sistemang patronage-based aid na umano'y pinalalakas sa 2026 national budget. Ito kunwari, mabash-bash mga kababayan, and then, I love Marcos. Alam mo namang may mali, no? Obispo Munyo. Tapos, bakit pa rin? I love Marcos pa rin. Tinutuligsan niya ang pag-angat ng pondo ng MAIFIP na nasa 51 billion pesos matapos Tuligsain mo rin si Marcos, David. dahil umaasa raw ito sa guarantee letters ng mga politiko. Ayon kay David, kapag ang tulong sa pampublikong kalusugan ay dumadaan sa pabor nila, nababastos umano ang dignidad Sige, magsenador ka, David, para umalis ka na sa pagkapari. Magsenador ka para mapakinggan ka rin. ng mga mahihirap at nagiging utang na loob ang dapat sanay karapatan ng taong bayan. Babala niya, ito ay anyo ng soft pork na lumalabag sa diwa ng konstitusyon at desisyon ng Korte. Itong mga taong ito, mga kababayan, ito ang kanilang estilo. Style nila, mga kababayan, na kapag mayroong legitimate na concern ang taong bayan, kanya nila itong sinasakyan, mga kababayan, para kunwari, sila ang bida-bida. Ay, nakong mga gunggong na mga... Alam na natin ito, mga kaliskis ito, mga kababayan. Suprema laban sa pork barrel. Panawagan ni David sa Kamara at Senado, palakasin ang mga institusyon gaya ng PhilHealth at DOH at Sumasakay, mga kababayan. itigil ang sistemang pabor umano sa ilan lang. Ikaw na ang bida, David. Aprobado na sa BICAM ang Kung pataasan ng noo, mga kababayan, bidang-bida to si David. 33 billion peso budget para sa farm-to-market roads sa Oh, susunod na taon. Pero para sa ilang senador, red flag Ayan, mga kababayan, farm to market road na naman ang kanila dahil butata na sila sa flood control. Yan na naman ang kanilang mga kababayan, binanatan. na agad ito. Nauna na itong inirekomenda ng Kongreso Focus sila sa farm to kondisyon market. ng Department of Agriculture ang mga ngasiwa sa pagpapatupad ng mga proyekto. Tingnan natin na kung hindi yan mga overpriced, mga kababayan, dahil ang sabi grabe na daw ang increase up to 100
million per kilometer na daw mga kababayan ang budget para sa mga roads. Halip na DPWH. Ay, nako. Kinamahalan ni na Senator Pia Cayetano, Lauren Ligarda at Amy Marcos ang pagdoble sa pondo mula sa 16 billion pesos sa National Expenditure Program. Sinabi pa ni Marcos na maaaring mauwi sa farm-to-pocket roads ang proyekto. Oh, talaga? Depensa naman ni Senator Kiko Pangilinan, makikipag-ugnayan muna ang DA sa LGU at pribadong sektor Farm-to-pocket sa road na pagpapatupad naman ng yan. SMR projects bilang safeguard nito. Ipinanukala ng ilang mambabatas na dagdagan ng 1 bilyong piso ang budget ng Project NOAA. Inanunsyo Ano na naman yan? ito ni House Appropriations Chairperson Representative Micaela Swansing sa Basta itong mga bagoong mga kababayan ang mag-initiate ng mga ganyang klase mga kababayan, kaduda-duda. unang araw ng BICAM Conference Committee Deliberation para sa 2026 National Budget. Ayon kay Swansing, itinaas ang pondo ng proyekto para mas mapalakas ang koordinasyon nito sa Department of Public Works and Highways sa pagtatayo ng DPWH na naman. flood control projects sa bansa. Flood Sa kanyang FB control! post, tiniyak ni Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay na magagamit sa maayos sa paraan ng pondo. Na-defund ang Project NOAA noong 2017, bahagi ito ng University of the Philippines Resilience Institute na may limitadong pondo. Maaaring may maarestong senador kaugnay sa flood control scandal Ay, nako, maaari. Gusto namin talagang meron na. sa susunod na linggo. Ito ay kung masusunod ang ibinigay na timeline ni Ombudsman Boying Remulla ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Tempura. Ayon kay Lacson, kapag Gusto namin presidente ang maaresto. nailabas na ang resolusyon sa Siya ang pumirma niyan preliminary investigation, maaaring maghain ng kaso ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na magbubukas ng daan sa posibleng pag-issue ng warrant of arrest. Pero duda ito kung makakapaglabas agad ng warrant ang Sandigan Bayan dahil kailangan pang alamin ng anti-graft court kung may Wala na. Katangahan lang mga kababayan na itong sinasabi ni Bangag. ito. Tiniyak naman ni Lacson na hindi umano haharangin ni Senate President Tito Soto Tapos mga kababayan, anong sabi ni Lacson? Trak-trak ng pera ang dinala. Tapos alam niya mga kababayan na trak-trak ng pera. Tapos wala lang siya. Hanggang doon lang mga kababayan ang kanyang expose. Talagang isang kapisutan mga kababayan na naman. Itong pisot tandem na Lacson na ang to. ilalabas na arrest warrant laban sa sino mang senador na sangkot sa flood control scandal. Hindi pa mahagilap sa ngayon si dating Ako Bicol Representative Zaldico. Ayon ito sa Department of Foreign Affairs. Sinabi ni DFA spokesperson Angelica Escalona, Nasaan na ang wala pa ni silang Bangag? natatanggap na report mula sa Philippine Embassy Nasaan na in yabang? Portugal. Una nang ipinahayag ni Interior Secretary John Vic Nagyabang si Bangag mga kababayan na masasakotin na si Zaldico. Remulla na nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa Portugal Eto. para Ay, hanapin nako, ang mga- dating congressman dahil tingin nila meron itong Portuguese passport. Nitong Mananagot pa kayo sa ginawa nyo kay Tatay Digong ha? Miyerkules din inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkansela ng passport nito. Kawawa ka, John Vic. Kawawa ka dahil yung kapatid mo mayroong leukemia. Ewan na natin kung talagang leukemia ba yan mga kababayan o baka front na naman yan nila. Baka para pagdating ni Sarah, gagamitin nilang pang palusot mga kababayan. Wala, mayroon ako leukemia, huwag niyo ako ipakulong. Pero kung totoo man, maswerte siya mga kababayan, mayroon siyang palusot. Ikaw, John Vic, anong magiging sakit mo? Idineklara ng fugitive from justice ng Sandigan Talagang Bayan Sico. tangkungan na ito, mga humaharap kababayan. ngayon Sa patong Akala nila habang buhay sila dyan sa pwesto. na kaso kaugnay ng di umano'y korupsyon sa flood control projects. Sa mga bidyong kanyang inilabas, sinabi ng dating mambabatas na nakatanggap ng Mambubutas. pisong kickback sina Pangulong Bongbong Marcos at pinsan nitong si dating House Speaker Martin Romualdez. Oh, yan Credible na yan mga kababayan. Mayroon pang mga ebidensya tapos doon talaga sila kay Madriaga mga kababayan na nagtutuon itong media. Ito maliwanag pa sa sikat ng araw ni nakawan ang taong bayan. Ang media nakafocus kay Inday Sara Saga. Mula sa mga flood control projects ng pamahalaan.
Hindi pipirma si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa BICAM report ng 2026 budget hanggang may kaduda-duda umanong probisyon sa Ano lang niya, Maif? at farm-to-market roads. Kaduda-duda yan. Diin ito Pati yung DPWH, mga kababayan, nagyabang anong tawag na, si Diso na babawasan daw, mga kababayan, yung posibleng source ng korupsyon. Tapos, binalik pala, mga kababayan, ni-request niya ulit. Ay, naku, talagang mga bagoong, mga kababayan, ang sasama ng mga ugali. ni Lacson matapos magpasya ang BICAM na itaas ang budget ng MyFit Alam sa nyo, 51 okay lang yan sa kanila, mga kababayan, dahil kung hindi yan papasa magre-reenact ang mga kababayan, 2025, now the most corrupt budget. Uulit. billion pesos at Either way, mga kababayan, talo ang sambayan ng Pilipino. ng 33 billion pesos para sa farm-to-market roads. Ani Lacson, ang MyFIP ay matagal nang ginagamit for political patronage dahil pinahihintulutan daw nito ang mga opisyal ng gobyerno. Sige, harangin mo, na mag-issue ng Lacson. guarantee letters para sa mga mahihirap na pasyente. Isinusulong ni Lacson na alisin ang impluensya ng politika sa MyFIP. Wala kaming kontra dyan sa medical assistance, mga kababayan, pero idirekta na lang na yan sa mga sa mga ospital. Mayroong in charge dyan sa mga kababayan na taga DSWD or taga DOH na automatic na. Hindi pa, ay kailangan namin ng perma ni Congressman Buaya. Sa pagsasailalim ng pondo sa balangkas ng Universal Healthcare Act. Sa deliberasyon naman ng Senado sa panukalang budget, kinwestiyon ni Lacson kung ang listahan ng farm-to-market roads na posibleng pondohan mula sa realigned flood control budget ay nagmula sa DA o sa mga kongresista. Umuugong ulit ang budget cut sa pondo ng DPWH para sa 2026. Ayon yan kay Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian. Sa kabila nito, umaapila ang ahensya na ibalik ang ilang halagang binawasan sa 2026 budget para sa mga proyekto. Sa inilabas na pahayag ng DPWH nitong Sabado ng gabi, humihiling ito sa Senado na ibalik ang pondo na ibinawas dahil sa reductions ng Construction Materials Price Data o CMPD. Anya, nagre-request ang ahensya na maipatupad ang project cost changes gamit ang updated CMPD special issuance. Naglabas din ang DPWH ng Department Iyan, mga kababayan, sabi natin, pinabalik, mga kababayan, yung sabi nilang binawas. Nag-anunsyo pa si this season, binawasan namin. Presscon, mga kababayan, binawasan namin para wala na makukurakot. Ayun, afterwards, sa BICAM, mga kababayan, ibalik niyo please. order upang Animal. masiguro ang mahigpit na pagtupad sa bagong CMPD. Magpa-presscon ka rin, Vince Dizon, ha? Magpa-presscon ka rin na hiningi mo ulit yung sinabi mong source ng korupsyon. Regional at district engineering offices. At ang sino mang hindi susunod ay mapaparusahan. Parusahan ng bagoong Pilipinas. Kasalukuyang isinasagawa ang deliberasyon sa budget ng DPWH ngayong Day 2 ng Bicameral Conference Committee ng Kamara at Senado. Naroon si Dexter Ganibe ng Abante para bigyan tayo ng update live mula Hindi mga kababayan, hindi masyadong halata ang kanilang mga kababayan, ang kanilang pangalan sa news, Abante. sa si Dexter. Benny Balita ko, Abante. late daw nagsimula yung BICAM. Ano na yung mga nangyayari dyan? By scam. George, mag-aalas 5 na nga ngayong hapon na makapag-umpisa ang ikalawang araw ng BICAM meeting para sa 2026 General Appropriations Bill o itong panukalang budget ng pamahalaan para sa susunod na taon. Alas 3 dapat ng hapon magsisimula ang BICAM meeting pero pasado By scam. alas 3 na nang magsidatingan ang mga kinatawan ng Senado sa BICAM dito sa PICC. Paliwanag ni Senator Erwin Tulfo, nagpatawag ng emergency meeting si Senate President Tito Soto kanina sa Senado. Emergency na mga mga kababayan. Na budget para sa Bagoong emergency na. Paano na tayo magnakaw nito? Bagoong tayo. Financially incapacitated patients o MAIPIF
at sa Farm to Market Road. Sabi kasi ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson, may nakatagong pork barrel sa itinaas na mga budget. Ang maipit budget ay tinaas sa 51 billion mula sa 49 billion pesos na panukala ng House at 29 billion Oh, bilyones na mga kababayan pinag-uusapan ha. Bilyones ang pinag-uusapan. Tapos parang andali lang sa kanila mga kababayan. Diyos ko. That is mga kababayan, corruption na. Right at our face. na version naman ng Senado. Ang Farm to Market Road budget ay umakyat sa 33 billion pesos sa inaprubahan sa BICAM kagabi na mas mataas ng 1 bilyong piso mula sa House version habang higit doble mula sa Senate version na 16 grabing ngiti, billion. Banta ni Lacson, hindi niya pipirmahan ang BICAM report kapag hindi Ang ito mga ngiti naiayos ng agad. mga Pero buhaya, mga kababayan, may labas ang panag tangil. naman dyan ang Senado at House sa mga tanong ni Senator Ping. So suddenly nga kanina nga ni Senator Tito. Ay, shut up yung bendalo. O anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.